So punta tayo ngayon dun sa next na subsection which is yung ating multidimensional scaling. Now, syempre yung una nating question ay ano ba yung ginagawa natin sa multidimensional scaling? So ito yung ginagawa natin sa multidimensional scaling. So suppose daw the data set is composed of n data points, okay, about p variables. So meron tayo x of 1 to x of n na element ng ating p-dimensional Euclidean space, no? Tapos, let us say na meron daw tayong d sub ij, which is ito daw yung distances, okay, ng mga observations natin, okay, with one another. So, meron tayong d sub ij distance siya mula x sub a to x sub j. Okay? Na yung ating multidimensional scaling finds a corresponding mapping of x sub i's, okay, in lower k dimension. So take note na yung k natin ay mas mababa, relatively mas mababa compared dun sa p. So magkakaroon tayo ngayon ng z sub 1, z sub 2, and so till z sub n na element ng ating k-dimensional Euclidean space, okay, such that yung ating stress function daw which is given siya by the notation s, ano? So ang papasok nyo dito sa S natin is yung ating z sub 1 to z sub n is minimized. Now ano ba tong stress function na to? No? Yung stress function natin equal daw siya dito. Okay, so meron tayong square root ng sum ng d sub ij. Okay, so ito yung original na mga distances, okay, ng ating mga original na mga observations x sub 1 to x sub n. Okay, ima-minus natin siya dun sa parang norm natin. Okay, dun sa norm, okay, ng ating z sub I minus z sub j. Okay, so essentially parang ito yung distances, okay, ng mga pares ng z sub 1 to z sub n. Okay, so parang ito yung mga distances, okay, of the z's. Okay? Kukunin natin yung square niyan. Okay, kukunin natin yung sum nito I is not equal to j. Okay, kukunin natin yung sum nito across all observations. Okay, tapos kukunin natin ngayon sa labas yung kanyang square root. So essentially, okay, sa multidimensional scaling, ang ginagawa natin ay pinapababa natin yung number ng variables na meron tayo. Or yun nga, pinapababa natin yung dimensions ng ating original na mga variables, x sub 1 to x sub n, no? Papunta sa z sub 1 to z sub n. Wherein, syempre, mas mababa yung number ng variables na meron dun sa ating mga z sub i's compared dun sa ating mga x sub i's. Na kung saan, okay, ito yung main focus natin, no? Papababain natin, okay, yung dimension ng ating dataset such that yung mga distances ng ating mga original na mga variables ay halos kalintulad lang ng mga distances ng mga z sub i's based doon sa itsura ng ating stress function. Kasi diba gusto natin yung stress function natin ay mababa. And mababa siya kapag yung distances ng ating mga original na mga observations ay malapit doon sa mga distances ng ating mga bagong observations, yung mga z's. So yun yung ating multidimensional scaling. Now, tulad nga nung sabi ko kanina, no, okay, bakit ba natin gustong i-minimize ang ating stress function, okay? So, minimizing the stress function is a way of reducing the dimension of the data while preserving the relative pairwise distance among data points, okay? So, yun nga, gusto natin i-minimize ang ating stress function, which is, no, in a way, in a sense, kapag sabi natin i-minimize natin ating stress function, dapat yung mga distances natin, yung mga original na mga variables, ay same lang, okay, nung ating mga distances, nung ating mga bagong mga variables. Now, methods for multidimensional scaling are useful for visualizing yung ating mga multivariate data. So yun nga, for example, visualizing clustering kapag meron na tayong graphs, no, in the 2D space. So mahirap kasi, di ba, relatively kung marami tayong masyadong mga variables na gagamitin for clustering, okay, medyo mahirap kasing i-visualize, no, yung mga clusters na meron tayo sa 3D space, or actually hindi na natin ma-visualize kapag meron na tayong 4 na variables. So para ma-visualize pa rin natin yung ating mga clusters, no, sa 2D space, ginagamit yung ating multidimensional scaling.
Now, ito essentially yung ginagawa natin no, sa multidimensional scaling. So, for example, meron daw tayo ditong tatlong observations, okay, na nasa 3D space. Ibig sabihin nun, meron tayong mga observations with 3 variables each. No? Ang question natin ngayon is, how do we embed these points, okay, in a lower dimensional space while preserving relative pairwise distances, okay? So, paano natin ma-embed itong mga points na to, okay, let's say sa 1D na space, okay? Pero, okay, yung pagmapa natin ng mga points na mula sa 3D space papunta sa 1D space, okay, ay nape-preserve pa rin daw yung pairwise distances ng mga observations. So, mapapansin natin, no, relatively yung gray dito, mas malapit siya sa green. So, nung minapa natin siya doon sa 1D space, no, malapit yung gray tapos yung ating green. Okay, so paano natin mape-preserve, no, yung relative pairwise distances? Paano yung pagmamapa, okay, ng mga observation, no, sa mas maraming dimensions na papunta sa mga dimensions na mas kakaunti? Okay? Yung ating dimensions. Okay? So, yun ang ginagawa natin sa multidimensional scaling. Now, syempre, ito ay para lang ma-visualize natin, no? Itong example na to, mula siya sa 3D papunta sa 1D. Pero, in usual cases naman, no, when we analyze data, hindi lang naman tatlong variables yung meron tayo. Minsan meron tayong 4, 5, and doon sa mga ganong cases, hindi na talaga natin mag-visualize yung mga observations natin. Hindi natin mag-graph siya sa isang 3D space. Okay, now kung ganon yung case, no, okay, doon mas nagiging helpful actually yung multidimensional scaling nang sa ganun mas ma-visualize natin yung mga observations natin with one another kahit na napakarami ng ating variables. Okay? So yun yung ating multidimensional scaling. Now, punta tayo ngayon dun sa ating classical multidimensional scaling. So, if d sub ij daw, okay, yung distance measure na ginamit daw natin, para doon sa ating stress function is the Euclidean space, okay, in the p-dimensional space. And the stress function is still yung ating classic na stress function, yung binigay natin kanina. Okay, then the method daw, okay, is what we call a classical multidimensional scaling. Now, the set of embeddings, okay, that will minimize daw the stress function, itong stress function natin here, can be solved by deriving the eigenvalues and eigenvectors of itong ating D star. So, ano ba itong D star na to? Yung D star daw natin, equal daw siya sa 1/2 times C DC. Wherein yung C natin dito, ano lang yan, centering matrix lang natin yan. Tapos yung D naman natin is yung ating distance matrix. Okay, so meron na kagad solution, okay, doon sa problema natin kapag ka meron tayong classical multidimensional scaling, kapag ka yung gagamitin natin na distance measure doon sa mga observations natin ay Euclidean. Now, syempre, yung sinabi natin kanina, no, yung sa classical multidimensional scaling, isa lang yun dun sa mga pinaka-popular na mga methods no, para sa multidimensional scaling. There are different methods of multidimensional scaling. They vary in terms of the form of the stress function, okay, and the distance metric na gagamitin. Okay, so yun, pwede nyong bagu-baguhin yung stress function na gagamitin natin o yung mismong, okay, distance metric na gagamitin natin. Okay, pero nevertheless, sa multidimensional scaling, the objective remains the same. Okay, so ito yung mga ilan sa mga example, okay, ng mga other types, no, other methods, no, okay, sa pag-conduct ng multidimensional scaling. So meron tayong tinatawag na metric multidimensional scaling. So it is designed for metric or quantitative data and any metric distance measure including yung ating Euclidean distance. Okay, so yan yung ating metric, no, kapag meron tayong quantitative data. Okay, tapos meron tayong distance, okay, na para siya dun sa konteksto na meron tayong, okay, metric. Okay, or yun nga, ito yung mga distance measure na nako-compute lang natin kapag meron tayong quantitative data. Now, meron din tayong tinatawag na non-metric multidimensional scaling. So, it is designed naman para sa ordinal data. Okay? And distance may be based on perceived similarity. Okay, so ano ba itong perceived similarity? Meron tayong discussion nito later.
Now, syempre, meron tayong mga assumptions na dapat i-connect doon sa ating distance metric kapag tayo ay magmultidimensional scaling. No? Para sa metric multidimensional scaling, ito yung mga dapat na masatisfy ng ating distance metric no? Na gagamitin para sa metric MDS. So, yun nga, no? A distance metric or dissimilarity measure, d sub ij, between objects can be used in metric MDS if it is satisfies the following. Okay, so una daw, dapat yung ating d sub ij is greater than or equal to 0 for all I and j. So, ibig sabihin nun, hindi pwedeng mag-negative ang ating distance metric. Okay, nagmi-make sense naman kasi nga distance yun, wala namang negative distance, di ba? Okay, dapat daw si d sub ij equals sa 0 if and only if no si I ay equals sa j, or ang implication lang nito no, magzi-0 lang yung ating distance metric kapag kumukuha tayo ng distance ng isang observation with itself. Kapag kumukuha tayo ng distance ng x sub I mula kay x sub j tapos hindi naman ito parehas na observation, dapat hindi equal sa 0. Dapat greater than 0 yung ating distance metric. Okay, isa rin sa dapat na masatisfy ng ating distance function or distance metric is dapat daw symmetric siya. Okay, so ibig sabihin pag kinuha natin yung distance no from observation x sub I to x sub j, dapat parehas lang yung makukuha nating distance mula x sub j to x sub I. Nag-make sense naman din yun. No, and then yung last natin okay, na property dapat ng ating distance function, dapat daw si d sub ij ay less than or equal sa d sub ik plus d sub kj. Or para mas ma-visualize natin, no, medyo nag-make sense din itong property na to. Kapag daw kinuha natin yung distance between I at k, okay, so ito yon. Tapos kinuha natin yung distance ng k at j. Okay? Dapat daw yung distance daw ng d sub ij, yung distance nito, ay less than or equal daw, syempre, doon sa distance ng I to k, k to j. Okay, so yun lang naman. Nag-make sense din naman itong property na ito. So yan yung mga properties na dapat na masatisfy, okay, ng ating distance metric no, before tayo mag-conduct ng metric na multidimensional scaling. Now, isa nga sa pwede natin gamitin na distance metric para doon sa ating multidimensional scaling, okay, especially kapag hindi tayo gagamit ng metric, okay, MDS is yung tinatawag natin na perceived similarity. So, ano ba itong perceived similarity na to? Okay, so we utilize daw an instrument, okay, for example nga daw, yung ating survey, no? Okay, and a sample of judgers to identify the distance or dissimilarity between objects. Okay, so one possible example daw is yung ating perceived similarities among brands. Okay, so for example, mas meron tayong Jollibee, McDonald's, okay, so tatanong natin, okay, dun sa mga respondents natin, gaano ka different ba itong dalawang observations na to? Okay, yung Jollibee at McDonald's. Okay, tapos i-rate nila mula 0 to 10. Okay, ganun din yung KFC, tapos Jollibee, McDonald's, tapos KFC. Okay, tapos regarding doon sa ating distance metric na gagamitin para sa ating stress function, okay, essentially kukunin lang natin yung ating average rating ng lahat ng mga respondents natin dito sa mga sagot nila sa tatlong questions na ito. So, ganun yung ating perceived similarity. So, ito yung isang way, no? Okay? Para makakuha tayo ng isang distance metric, no? Regarding sa mga set of observations. Okay? Napunta tayo ngayon sa isang example. So, actually, medyo familiar na ito sa inyo ngayon kasi ginawa na natin ito sa PCA. Okay? So, visualize similarity among volleyball players. Okay, so let's visualize the similarity among the top 16 players of the recently concluded Atlas Unlimited Pro Volleyball League. Okay, so we have the statistics regarding their attack points per set, assist per set, or excellence sets, okay, service aces per set, reception efficiency, digs per set, and blocks per set. Okay, so ang gagawin natin ay mag-MDS tayo dito sa ating dataset. Okay, so yun lang naman. No, ito yung makuha nating plot kapag tayo ay nag-multidimensional scaling dun sa ating 2 dimensions, no? Okay, mula dun sa ating volleyball dataset, okay? So, mapapansin natin, okay, same ito nung
plot natin no do sa ating PCA kasi like essentially super related itong ating multidimensional scaling tapos yung ating PCA ano. Okay, tapos ay yung mapapansin din natin dito yun nga color coded yung ating mga observations in terms of the position ng ating mga players no. Now, meron tayong makikitang clustering nung mga naka-focus dun sa floor defense, sa digs, sa reception. Okay, so honestly, lahat sila ay puro mga nandun sa libero na position. Okay, meron din tayong mga attackers or hitters. Okay, meron din tayong mga naka-focus dun sa net defense or blocks. Meron din tayong mga naka-focus dun sa assist, sila yung ating mga setters. Okay, now take note na ito yung ating interpretation na itong tatlo na to ay nakafocus sila sa floor defense, sa digs or sa reception, no? Actually, based lang ito doon sa ating interpretation ng ating mga PCs, no, when we do the PCA. Okay, kasi take note, when we do kasi yung ating mismong multidimensional scaling, ang binibigay niya lang talaga sa atin is itong mga to, yung mga ipa-plot natin ng mga coordinates doon sa ating 2D na plot. Okay, so as in ito lang ibibigay sa atin ng multidimensional scaling. Yung interpretation na okay, kaya nag-cluster itong mga points na to, no? Okay? Ginagamit natin ngayon dito yung mga results no from PCA. Kaya ito yung sinasabi natin na minsan when we do multidimensional scaling okay, lagi niyang kasama. Okay, lagi niyang kasama sa mismong analysis is yung mismong PCA, yung principal component analysis. Now, I think syempre duda kayo no whether talaga ba no na kapag tayo ay nagmo-multidimensional scaling, okay? Nape-preserve pa rin ito yung distance sa mga observations with one another kahit na let's say mas limited yung mga information na meron tayo since 2 dimensions lang, okay? Yung pinaplot natin when we do multidimensional scaling. So meron tayo sa example dito. So si Clark no, isa siyang libero, mataas ang kanyang digs per set, okay? Now mapapansin daw natin yung mga hitters daw no, who does more floor defense are plotted near the liberos. So kapag yun nga, okay, mas marami kang reception, medyo expected na malapit din yung plotting mo doon sa ating mga liberos. Kumpara let's say kay Low. Okay, so kung ikukumpara na si Stalzer kay Low, si Low ang baba ng kanyang floor defense. Kaya ang layo niya doon sa mga liberos. So ito yung sinasabi natin na na-preserve ng multidimensional scaling yung distance sa mga observations with one another kahit na dalawa na lang yung dimensions na pinaplot natin dito. No, ito yung isa pang example. So mapansin natin yung mga outside hitters daw with high blocks per set no are plotted near the middle blockers. Kasi take note na since middle blockers na sila, 'di ba? Dapat relatively mataas ang kanilang blocks per set. No, syempre may mga hitters tayo na kaya din namang mag-block no. So yun nga, okay. For example nga to si Edmond, okay? Medyo mataas ang kanyang blocks per set, okay, para sa isang outside hitter, kaya ang lapit niya sa mga sa cluster natin ng mga middle blockers. So ito sinasabi nga natin sa multidimensional scaling na nape-preserve pa rin yung distance ng mga observations with one another. Okay, so kapag meron tayong mga observations na malapit relatively doon sa mga variables of interest natin, no, malalapit yung mga values nila with one another. Tapos yung mga malayo naman, for example, si King B, tapos yung Tupac K, okay, medyo malayo 'di ba yung kanilang distance sa ating plot, no? Medyo expected natin na malayo din yung mga values ng mga variables of interest nitong dalawang observations na ito. So again, yan yung ating multidimensional scaling.